Kilala nyo ba yan mga kababayan? Yung lalaking naka-red ang helmet. Yan po si Sebastian Baste Duterte, ang youngest son ng dating Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan. At isa po pala siya sa mga silent heroes noong panahon na nalasa ang Typhoon Yolanda. Mga kababayan, at taliwas sa iniisip ng marami na ito si Baste ay happy-go-lucky dahil yan naman talaga ang pinipinta sa kanya, di ba dati? Na wala siyang interes sa politika at laging nagpa-party-party daw di umano. Pero ang hindi alam ng ilan na etong si Baste ay katulad din pala ng kanyang ama na mayroong malaking puso para sa mga kababayan niya, lalong-lalo na dun sa mga taong nangangailangan ng tulong. Isa po pala ito si Baste mga kababayan sa mga Invisible Army galing ng Davao City na siyang isa sa mga unang nagresponde sa mga biktima ng Typhoon Yolanda, Super Typhoon Yolanda doon sa Tacloban. At sa mga panahong ito mga kababayan ay 26 years old pa po si Baste. At talagang sumali siya sa mga first responders galing ng Davao City Rescue 911 na ipinadala ng kanyang tatay noon para tulungan ang Tacloban. At huwag niyo pong sabihin mga kababayan na ang pagdalo ni Baste na ito sa doon sa Tacloban bilang rescuer ay pagpapasikat lang dahil hindi nga natin alam ito, diba? Malay ba natin sino siya? Oo. Hindi nga natin alam na pumunta pa lang ito si Baste sa Tacloban. Ngayon lang mga kababayan nung sinabi kasi ni PBBM mga kababayan na walang nagawa daw ang mga Duterte. Lalong-lalo na itong ama ni Baste para mag-rehabilitate dito sa mga nasalanta ng Yolanda. Pero kung inyong tutuusin talaga mga kababayan, mula simula hanggang sa dulo, yan ang kanyang tatay, tatay ni Baste. Sa kasagsagan po yan ng Yolanda mga kababayan, isa sa mga unang dumating doon sa ground zero sa Tacloban kung saan totally devastated po talaga ang area. Opo mga kababayan, tandang-tanda po natin mga kababayan, itong panawagan noon sa media ni dating Pangulong Duterte yung napaiyak pa nga si dating Pangulong Digong. At ang panawagan niya, unang-una doon sa mga tao niya at nasasakupan niya sa Davao. Sabi niya, to all my fellow Davaoeños, hear me out. Dahil gusto po pumunta nitong si dating Pangulong Digong 2013. Huwag niyong isipin na namumulitika siya dahil hindi pa nga pumasok sa isip ni dating Pangulong Digong na papasok siya sa politika. 2016 siya tumakbo At kung gusto talaga niyang manukulan sa gobyerno, ay napakarami pong mga nagdaang Pangulo mga kababayan gusto siyang kunin na DILG Secretary. Cabinet Secretary pero inayawan ni dating Pangulong Digong. Sabi ni dating Pangulong Duterte dati noong sinalanta ng bagyo ang Leyte, lalong-lalo na ang Tacloban, na to all my Davaoeños, hear me out. We have to help. Kailangan nating tumulong. There's a human tragedy there. We must go. Wala pong patumpik-tumpik mga kababayan. Ora mismo pumunta ang grupo ni na PRRD na noon pa'y mayor kasama. May kasamang rescue at ang hindi natin alam ay kasama pala doon si Baste. Ang kanyang anak 26 years old pa niyan. Na kung ang iba ay ano na bang pake, diba? Mga anak ng mga politiko. Hindi nga yan sasali sa mga ganyang mga rescue dahil baka mainitan o magasgasan ang kanyang mga kinis na skin. Pero ito si Baste mga kababayan ay walang patumpik-tumpik. Sumali po sa rescue. Sabi ni Mayor Duterte dati we must go. The mandate of our mission is to care for them, to be with them, and to die with them. Kahit pa daw, sabi na dating Pangulong Digong mga kababayan, kasama ang kanyang tropa na Rescue 911. At ang anak nito si Baste Duterte na hindi natin alam na sumama pala dyan, ay we will die with you. Yung mga nabiktima ng Yolanda. Tapos sasabihin pa rin, wala raw nagawa. Yan po ang mahirap mga kababayan dahil sabi, wala daw nagawa si dating Pangulong Digong. Maging ang etong silang Maroas natamaan din. Although, asar tayo dito kay Marojas.
Eh, hindi naman siguro magandang sabihin na walang nagawa, di ba? Oh, sumemplang lang nga yan sa motor. Ay, nagawa ni Baro nga, sumemplang sa motor, PBM. Oh, gayon pa man mga kababayan, has done nothing. Pero nag-viral po mga kababayan ang lumang post ni BBM na kung saan pinuri niya si dating Pangulong Duterte dahil sa mabilis daw na aksyon at pagtugon sa mga biktima ng Yolanda. O, akala ba namin BBM walang nagawa? Hindi po natin inahatag si BBM ha, pero nire-remind lang natin na bakit mo naman sasabihin has done nothing? Hindi mo na ba na-acknowledge na nag-effort din ang mga taong ito? Although, hindi kailangan ng recognition itong mga Duterte, mga kababayan, lalong-lalo na si dating Pangulong Digong. Ayaw niya na i-recognize siya at i-broadcast yung talagang mga ginagawa niya na pagtulong. Ay hindi naman po siguro mabuti na siraan natin ang isang taong marami naman ang ginawa para sa nasalanta ng bagyo doon sa Tacloban at sa Leyte at sa mga karatig lugar. Yun nga mga kababayan, no, nakita natin na umiyak si dating Pangulong Duterte nung nakita niya yung sinapit ng lugar na iyon, lalong-lalo na sa Tacloban. Oo. So devastating mga kababayan. Although pumunta din doon si PBBM mga kababayan, ay hindi po katulad ni dating Pangulong Digong na isa sa mga first responders sa pumunta doon at hindi lang pumunta, nagdala ng truck na ayuda mga kababayan, mga first aid, nagdala ng mga doktor, mga responders, mga rescuers, pati na mga pare para sa para sa spiritual needs, pagkain, tubig. Opo mga kababayan, at sila po ang una sa mga dumating doon. At ngayon lang natin nalaman nga pati nga si Basti Duterte na kanyang anak na ng mayor yan mga kababayan ha. Oh, pumunta rin. At hindi man sa sa pagpapasikat dahil for what? O kung pagpapasikat yan, after niyan, dapat sumikat na si Baste. Ngayon na lang natin nakita ang litratong iyan, di ba? Kaya, salute to you, Baste. Oh, hindi ka KSP, hindi ka EPAL. Katulad ng iba dyan na hindi pa nga nakarating ng doon sa dapat tulungan niya ay on the way pa ay may litrato na. Itong si Baste mga kababayan, 11 years ang nagdaan. Ngayon lang natin nakita na pumunta pala sa dyan. Oh, so ano pang masasabi niyo dito? Post your comments below.